tayo nagbabalik, no? So, sino naman kaya, anong sign naman? Itong ating second reading for the year January of 2026. So, this is paparating pa lang po, ha? This is incoming for the month of 2026. Tignan natin. So, meron tayong earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. And this is the Empress. Ayan, ha? Sabi niya rito, no, fertility, pwedeng maging, merong isang magiging ama, ina, o ayan ha, maaaring magkakaanak, okay po. So, sa mga wala pang anak dyan, so maaaring kayo po ay magbuntis, or kayo ay makabuntis. So, depende sa inyo yan ha. Kung kayo man ay lalaki o babae, LGBTQ man yan, ano? So, kung ano man ang inyong kasarian. The Empress also signifies abundance. So, paparating din ang mga maraming biyaya. So, saluhin natin, ano? Tanggapin natin, i-claim natin, atin yan. O, diba? So, ayan ha, para sa mga earth sign. Ayan, tignan pa natin. Let's check for the white tarot card. Ayan. Check natin po ha. Okay. And meron tayong page of swords. Ayan, palaban. O, diba? So, tignan pa natin. Check pa po natin ha. Meron tayo ditong page of cups. Okay. Meron tayo ditong queen of cups. Okay. Isa na lang. For the four spread card. And meron tayo ditong six of pentacles. Okay. So, dito sa nakikita ko dito, para sa mga earth sign, ayan ha. So, sa unang card pa lang, no, sabi ko nga, parang medyo palaban. Urong natin yung ating camera. Ayan, para magpantay lang. Okay po. So, sabi ko na, una pa lang, diba? Parang palaban. O, ayan. Maraming ibig sabihin, ha. Maaring magiging mas palaban sa hamon ng buhay. Mas magiging palaban sa trabaho. O, diba? Ibig sabihin, mas magpapakasipag. Magpagpupursige. O, ayan. So, kung ano man yun, na magiging mas palaban ka, maaaring this could be your breakthrough din. O, di po ba? Kasi pag-iigihan pagbubutihan, aayusin, gagawin maayos, So, kung ano man po yan, na talagang ilalaban mo. Okay po, go lang. And this could be a new beginning para din sa inyo, no? Kung ano man po ito, na inyong talagang pag-uumpisahan. And, eto din, may nakikita tayo rito, no? Too much emotion. Maaring may mga balita or mga mensaheng paparating na magkakaroon ng iba't ibang emosyon. O, yan ha. Different emotion, hindi ibig sabihin po na malungkot lang. So, maaring nakakatuwa, maaring nakakasaya, maaring may kalungkutan, o kung ano man. Basta ito po ay mga news ngayong buwan na ito ng January na maaari pong kayo magkaroon ng iba't ibang emosyon na sari-sari. Pagluha, kalungkutan, kagalakan, kainisan or maiinis kayo, 'di ba? Or hindi mo gugustuhin ang mga balitang 'yan na kung ano man. So kung ano man po 'yan, so sana stick na lang dun sa magandang balita. O, 'di ba? And dito naman sa last card natin, I can see here, pagiging generous. Diba po? Sometimes maganda, pero minsan hindi rin siya ganun kaganda po. Especially yung wala nang natitira sa'yo sa pagiging generous mo. So, kailangan natin po, i-balance. I-balance natin yung pagbibigay. Speaking of balance, lumabas agad ang the temperance. So, i-balance natin siya, ha? Huwag po yung puro bigay. Sabi ko nga, too much sacrifice, tapos wala ka nang natitira sa'yo, mahirap po yun. So, kailangan magtira po para sa sarili. Unahin ang sarili. At, syempre, mahalin mo ang iyong sarili po. O, di ba naman? Okay, tingnan natin sa pangalawang latag, kung what's in store para sa mga ating earth sign ngayong January 2026. Ayan ha. So, una nga the temperance and then the hierophant. Okay. I-check pa natin. Oh, that's good. Meron tayong 6 of wands. And a shower of blessing. Puro financial to, ha. Nakita natin dito sa
mga earth signs, siguro talagang focus tayo sa pagbangon. Maybe last year, it's not a good year para sa'yo, no? Medyo naging dapa, medyo nahirapan. Pero ngayon talaga may pagbangon. Yun nga lang, kailangan ng balanse, no? Kanina ko pa sinasabi. Huwag masyadong mapagbigay. Sabi ko nga, magtira para sa sarili. Huwag mong gagawin na ulit yun na, alam mo yun, makatulong ka lang hanggang maubusan ka. Naku. Sabi ko nga, magtira po, ha? Bigyan naman yung para sa sarili. And then, masyado talagang magiging mas malapit pa sa Panginoon. Ayan. Which is good. Kailangan ganun eh. Ilapit natin yung sarili natin sa Kanya para mas maraming blessing ang dumating. In success and achievement, no? Wealth is coming. So, claim nyo na to. Napakaganda para sa earth sign, especially kung ang problema mo last year is financial. So, ito na, ang pagbangon muli, pagbalik, sa financial. So, kung maaaring, sabi ko nga kanina doon, no, the Empress also signifies abundance. So, ito na po. Pagdating ng maraming kaperahan, January pa lang yan ha, how much more yung buong taon mo. O, diba? So, matuto tayong magpasalamat. Okay lang tumulong, sabi ko nga, pero wag lamang kakalimutan yung sarili, ha. Always pay forward, ayan, pay back sa mga tao na katulong sa'yo before. Pero yun nga, magtira po para sa sarili. Alam mo yung feeling kasi, alam mo yung feeling na wala ka, di ba? Kasi nandoon ka before. Pero alam mo yun, matuto na tayo ngayong humawak, matuto na tayo magpahalaga, no? Kung ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon. Hawakan nating maigi. Ayan, sabi nga, ibalanse, ha? Okay po, at patuloy sa paglaban sa ating buhay. Di ba naman? Kasi kung hahayaan lang natin na nandoon lang tayo palagi, no? Kumbaga, hindi ka umaalis, nandun ka lang sa comfort zone mo, hindi ka lumalaban, ayaw mo, gusto mo dyan lang. Paano tayo magkakaroon ng growth? At paano natin ma-achieve yung mga bagay na gusto natin sa buhay natin? Success is coming, para sa'yo yan. So, kung para sa'yo po ito, saluhin na. Sabi ko nga, i-claim na. Ayan, magandang balita para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, check natin ha kung anong zodiac naman ang ating susunod. Thank you so much po ulit.